Magandang araw kaibigan. Ako nga pala si DJB ng Barangay Inspiring Stories. At ito ang ating kwento. Isang janitor si Noel. Biyudo na siya kaya mag-isa niyang tinataguyod ang anak na si Melissa. Namatay kasi ang kanyang asawa dahil sa sakit na leukemia. At dahil dito, nabaon sila sa pagkakautang. Ang anak niya ay 10 taong gulang pa lamang at dahil siya ay naghahanap buhay, ang kanyang ina nagbabantay dito. Ito ang nagsisilbing guardian ng bata hanggat wala pa siya sa bahay. Gagawin niya ang lahat para mabigyan ng magandang buhay ang anak. Ito na lamang ang nag-iisang inspirasyon niya sa buhay na iniwanan ng kanyang asawa. Kaya kahit makuba na sa pag-overtime ay di niya iniinda. Nagpapasalamat pa nga siya sa Diyos dahil mayroon siyang trabaho. Ibig sabihin nito ay mayroon siyang maibibigay kahit papaano sa pinakamamahal na anak. Kahit nga madalas siyang pagalitan ng kanyang boss, ay tinitiis niya na lang. Ang gusto kasi ng kanyang boss ay mabilisan ng pagtapos. Hindi naman po pwede yun dahil siya na lamang ang nag-iisang janitor sa mahabang hallway. Kaya naman nilulunok niya na lamang ang pride kapag nangyayari yun. Kesa naman sa umalis, ay wala pa naman siyang nahanap na matinutinong trabaho. Isang araw, nagulat siya nang pag-uwi niya ay naroroon ang ninong ng anak na si Roel. Binibisita nito si Melissa at marami pang pasalubong gaya ng pagkain at mga laruan. Agad namang nagpaalam na rin si Roel. Samantalang ang anak ay tuwang-tuwa sa natanggap nito. Hindi pa nga nito maiwasan na ipagkumpara ang kanyang ama at ang kanyang ninong. Mabuti pa raw ang ninong niya ay nabibigay ang lahat ng gusto niya. Samantalang si Noel ay hindi. Maski laruan na gusto nito ay hindi niya maibigay. Kaya naman nang matapos na silang maghapunan at siya ay nasa labas na ng bahay ay hindi niya maiwasang mapaluha. Sobra siyang nasaktan sa inihayag ni Melissa. Nagkataon lang naman kasi na maganda ang trabaho ni Roel, samantalang siya ay mababang uri lamang ng manggagawa. At hindi lang yun dahil alam niya na dating nobyo si Roel ng kanyang misis. Hindi niya tinanggihan na maging ninong ito ng anak dahil malaki naman ang tiwala niya sa asawa. Nang punasan niya ang luha sa mga mata, ay biglang may kamay na humawak sa kanyang balikat. Nakita niya ang kanyang ina at tinabihan siya nito. Mukhang malalim mang iniisip mo, anak ha. May problema ba? Tanong ni Aling Susan. Wala naman po, ma. Alam kong meron. Hindi ka luluhan ng ganyan kung wala kang problema. Ayun ba ay tungkol kay Melissa at kay Roel? Kung gusto mo, anak, pwede naman natin hindi papuntahin dito si Roel sa bahay. Sabi ni Aling Susan sa anak. Biglang umiling si Noel. Ang sabi niya ay wag. Iyon na yung pagbibigay galang sa naging desisyon ng yumaong asawa na kunin nito na ninong. Ayon sa kanya, ay hihigitan niya na lamang ang ibibigay sa anak kahit na mahirap. Kaya naman napatango na lamang ang ina at tinapik-tapik nito ang kanyang likod. Sa sumunod na araw, kumayod muli si Noel. Araw na rin ito ng kanyang sweldo, kaya matapos ang trabaho ay kinuha niya na ang pera. Kaya naman yung konti roon ay binili niya ng laruan para sa kanyang anak. Pero ang sabi ng anak ay mas marami pa rin raw yung ibinigay ng ninong niya. Dito muling napaluha si Noel. Sobrang sakit pala kapag kinukumpara sa ibang tao. Bakit po kayo umiiyak pa? Hindi ba totoo naman pong sinabi ko? Mas maraming binibigay na pasalubong si Ninong Roel? Sambit sa kanya ni Melissa. Totoo yun, anak. Pero sana, huwag mo naman kami ipagkumpara. Ang ninong mo ay may magandang trabaho. Samantalang ako, mababa lang ang sweldo ko. Payag ni Noel sa anak. Hindi na nagsalita pa si Melissa at sa halip ay naging abala na ito sa kanyang nilalaro kaya umalis na siya. Noon pa man ay mas paborito na ng anak niya ang ninong nito. Mas naibibigay kasi nito ang kanyang mga gusto. Lalo na kapag sumasapit ang Kapaskuhan dahil mas marami itong ibinibigay kumpara sa mga pangkaraniwang mga araw. Kaya naman hindi na alam ni Noel kung paano ipaparamdam dito ang katotohanan na siya ang tunay na ama. Kaya nararapat na siya ang mahalin nito at hindi ang ibang tao. Pero bigla niyang napagtanto na ang pagmamahal ay hindi pinipilit sapagkat kusang loob ito na pinaparamdam. Hayaan niya na lamang na balang araw ay matauhan ng anak at ma-realize nito na hindi lang sa material na bagay ang sukatan at maging basihan kung gaano kalaki ang pagmamahal ng isang tao. Gaya ng dati, panibagong araw na naman, kaya nagtrabaho ulit siya sa ospital bilang tagalinis. Nang makita siya ng manager na walang gana dahil naiisip pa rin niya ang sinabi ng kanyang anak,
ay napagalitan siyang muli nito. Hoy! Bakit ka ba babagal-bagal? Anong drama-drama mo dyan? Kumilas ka! Marami ka pang dapat natapusin, oh. Masyadong madrama. Kung ganyan ka lang din naman, ay dun ka lang sa bahay niyo magpahinga. Huwag dito sa oras ng trabaho. Pasensya na po, sir. Hindi na po mauulit. Wika ni Noel. Hindi na mauulit? Ano bang gusto mo? Ang magdrama na lang o magtrabaho? Papaalisin na lang kita, sige ka. Gusto mo bang mawala ng trabaho, ha? Ay, hindi po, sir. Gusto ko po ng trabaho. Hindi na po talaga mauulit. Pasensya na po. Kung ganon, ayus-ayusin mo yung ginagawa mo, ha? Huwag kang lalamya-lamya dyan. Wika nito at kalaunan ay iniwanan na rin siya. Pinunasan niya na ang luha sa mga mata at nagpatuloy na sa kanyang ginagawa. Bahagya siyang naiinis sa sarili kung bakit masyado siyang nagpapaapekto sa inihayag ng kanyang anak. Dapat pala ay di niya na dinala ang kalungkutan sa oras ng trabaho, lalo pat masyadong makitid ang pag-iisip ng manager niya. 10 oras ang duty niya, kasama na rin kasi roon ng overtime. Pagkatapos nito ay umuwi na siya sa kanila. Ang sabi ng kanyang nanay ay tulog na ang kanyang anak, kaya naman ang ginawa na lamang niya sa oras na yun ay ang maghapunan at ang magpahinga. Pero di pa rin siya dinadalaw ng antok, kaya naman uminom muna siya ng alak. Mabuti na lamang ay may naitatabi pa siya, kaya iyon ang tinungga niya. Umiinom kasi siya kapag naaalala niya ang masasayang sandali nila ng kanyang asawa. Kahit kasi 8 taon na itong wala, hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nakaka-move on. Dumagdag pa ang pagtrato sa kanyang anak, kaya doble na ang pinagdadaanan niya. Pero minarapat niya na magpakatatag, lalo na't siya lang ang inaasahan sa kanilang pamilya. Sa sumunod na araw, pagka-uwi niya ulit sa kanila, nadatnan niya ang anak na naglalaro. Kaya naman nilapitan niya ito. Anak, pwede ka bang maistorbo? Tanong niya rito. Tanging pagtango lamang ang ginawa nito. Anak, sino ba yung kinikilala mong papa? Ako ba o si Ninong? Agad na tumugon si Melissa. Siyempre po, ikaw papa. Kung ganun, bakit parang mas love mo si Ninong? Malumanay ang pagsasalita niya dahil gusto niya talagang marinig ang tugon nito. Hindi ko po love si Ninong, no? Ikaw lang po pa. Ikaw lang po talaga. Nabibigay niya lang po kasi yung mga gusto ko kaya natutuwa ako sa kanya. Dahil sa sinabi ni Melissa, ay bahagyang napangiti si Noel. Pero may kirot pa rin ng konti dahil alam niya na wala siyang pag-asa na maibigay ang mga kagustuhan ng anak. Alam mo naman anak na janitor lang si Papa, di ba? Alam mo bang maliit lang ang sahod ng kagaya ko? Hindi katulad ng kay Ninong Ruel mo, na maganda ang trabaho niya dahil siya ay nakapagtapos ng pag-aaral. Kung ganun po pa, bakit ayaw niyo po magpatuloy sa pag-aaral para maging kagaya kayo ni Ninong Ruel na mayaman? Inosenteng pahayag ni Melissa. Sandaling napatahimik si Noel, ngunit kalaunan ay nagsalita na siya. Hindi po pwede yun anak, dahil nagtatrabaho si Papa. Kapag huminto ako sa trabaho, wala tayong kakainin. Ganun po ba pa? Pero dapat po mag-aral kayo. Gusto ko pong yumaman tayo para marami akong mabiling laruan. Napailing na lamang si Noel ng sandaling iyon. Napag-isip niya na masyado lang bata ang anak kaya hindi nito maunawaan ang mga paliwanag niya. Pero sa kabilang banda, medyo nare-realize niya na tama ito. Hindi pa naman kasi huli sa kanya ang pag-aaral. 29 years old pa lang naman kasi siya. Maaga lamang nag-asawa. Wala nang iba pang sinabi si Noel sa anak. Sinabihan niya na lamang ito na matulog na dahil 10:00 na ng gabi at may pasok pa bukas. Mabuti na lamang ay sumunod ang anak sa kanya. Agad na itong natulog. Pero si Noel ay hindi pa makatulog. Paano ba naman kasi? Paulit-ulit na sumasagi sa kanyang isip ang sinabi ng anak. May katotohanan kasi ang sinabi nito. At dahil hindi siya madalaw-dalaw ng antok ng oras na yon, naisipan niya munang manood ng television. Hindi niya alam kung nagkataon lamang ba yun, pero yung balita ay tungkol sa lolo na nakapagtapos sa kolehiyo. Isang vendor ang matanda at iyon ang nakatulong sa kanya upang pag-aralin ng sarili. Dito napaisip si Noel, kung yung matanda nga ay nakapagtapos sa pag-aaral, papaano pa kaya siya na medyo mabata-bata pa at napakalakas pa ng pangangatawan. Dito niya napagtanto na hindi pa nga huli ang lahat para sa kanya. Kaya naman napagpasyahan niya
na kapag may nakita siyang nakapaskil na enrollment sa isang school, ay mag-enroll na siya. Lumipas ang ilang buwan ay kaarawan na ni Melissa. Dumating uli ang ninong Ruel nito at gaya ng dati, mayroon ulit itong mga regalo at bumili pa ito ng malaking cake. Abay, nag-abala ka pa, Ruel. May pambili naman ako ng cake eh. Maraming salamat ah. Payag ni Noel. Walang anuman pre. Ginagawa ko to dahil parang anak ko na rin si Melissa. Alam mo naman diba na wala akong sariling anak. Kaya siya na lang ang pinagtutuunan ko ng pansin. Maraming salamat ah, pero wag ka nang magpakaabala pa. May bitterness na sambit ni Noel. Alam niya na kasi ang kainatnan dahil ramdam niya na gusto nitong ampunin ng anak. Huwag mo na akong pigilan pre. Kaya ko namang magbigay eh. Tugon ni Noel na sinang-ayunan naman ni Melissa. Tama po si Ninong pa. Huwag niyo na po siyang pigilan. Masaya po siya sa ginagawa niya. Siya nga po pala, Ninong. Thank you so much po ah. The best ninong talaga kayo in the whole world. Sambit ng bata at pagkuway masuyong niyakap si Ruel. Labis namang nasaktan si Noel. Base sa kanyang nakikita ay talagang paborito ng anak ang ninong nito. Siguro, kaya lang nasabi nito na siya pa rin ang mas mahal upang di lamang siya masaktan. Pero di nagbibiro ang kanyang paningin. Mas mahalaga talaga ang ninong nito kumpara sa kanya. Kaya para hindi makita ni Melissa na siya ay muling lumuluha, nagpaalam muna siya sa kanyang ina at sa dalawa na bibili muna ng cake. Paglabas niya ng bahay, doon niya na ibinuhos ang luha sa mga mata. Walang kapantay ang kirot na kanyang nararamdaman. Lalo't parang hindi na niya anak si Melissa. Halata naman talaga na mas masaya ito sa ninong niya. Bawat bisita nito sa tahanan ay kulang na lang ay lumuwa na ang mga mata nito dahil sa labis na tuwa. Samantala, di niya namalayan na muli na naman siyang makikita ng ina na umiiyak. O anak, umiiyak ka na naman. Bakit? Iyon na naman bang dahilan? Tanging pagtango lamang ang itinugon niya rito. Bakit pa kasi ayaw mo pagbawalan na lang natin ang Ruben na yun na dumalaw sa ating bahay? Lalong-lalo na kay Melissa. Tanong ni Aling Susan. Huwag na po ma. Hayaan na lang natin si Melissa. Hayaan na lang natin siya na ma-realize niya rin balang araw ang kahalagaan ko para sa kanya. Tugon ni Noel. Napatango na lamang si Aling Susan habang malungkot ang mukha nito. Pagkatapos nito ay dumiretso na nga si Noel sa pinakamalaking bakery sa kanilang lugar. Pero tila napansin ng may-ari ng bakery ang lungkot sa mga mata nito. Ang pangalan nito ay Nemya. Matagal niya na itong kilala, magbuhat ng siya ay binata pa. Sa katunayan nga niyan, ay matagal na itong merong gusto sa kanya at alam niya yun. Minsan na rin kasi itong nagtapat ng pag-ibig sa kanya. Subalit dahil pinili niya ang kanyang asawa, ay nabigo ito sa kanya. Pero ang ipinagtataka niya ay hindi man lang ito nagtanim ng galit sa kanya. Kahit kailan ay tinuring pa rin siya nitong kaibigan at handa itong makinig sa kanya. Oh, bakit namumugto ang mga mata mo, Noel? May problema ba? Pahayag nito sa kanya. At dahil sa sobrang bigat ng kanyang pinagdadaanan, hindi niya maiwasan na ikwento rito ang tungkol sa kanyang anak. Sinabi niya ang lahat-lahat kay Nemya. Pasensya na, Nemya. Kung naging madrama ako, hindi ko na kasi kaya yung bigat sa dibdib ko eh. Wika niya dito. Ano ka ba? Ayos lang yun, Noel. Sige lang, ilabas mo na ang lahat ng luwas sa mga mata mo. Huwag kang mahihiya sa akin. Ang lahat ng bigat na nararamdaman ay kailangan talagang ilabas. Sige lang, umiyak ka lang dyan. Sabi pa ng dalaga sa kanya. Pinapasok na rin siya ng dalaga sa loob para hindi makita ng iba pang mga customer. Iyon naman ang bagay na kanyang ginawa. Ibinuhos niya ang rumaragas ng luha sa mga mata. Pagkatapos niyang umiyak, nagulat siya nang inabutan siya ng pera ni Nemya. Para saan to? Pagtatakhang tanong niya habang pinupunasan ng luha. Tapatan mo ang ninong ng anak mo. Bilhan mo ng laruan si Melissa. Yung maganda. At hayaan mo, palalaking ko yung cake na pinapagawa mo. At huwag kang mag-alala, may discount naman yun eh. Pahayag ni Nemya. Talaga? Ibinibigay mo ang pera na to? Huwag kang mag-alala. Babayaran ko rin to kapag nakaluwag-luwag na ako. Agad naman siya ang pinigilan ni Nemya. Hindi yan utang, Noel. Gaya nga ng sinabi ko, bigay ko lang yan. Tulong kumbaga. Kaya mamaya, kapag na-bake na ang cake, bumili ka na ng mga laruan niya, ah. Biglang napangiti si Noel. Maraming salamat, Nemya. Hulog ka talaga ng langit.
Dahil sa kanyang sinabi ay napangiti na lamang ang dalaga. At iyon nga ang kanyang ginawa. Matapos mabake ang cake ay nagtungo siya sa tindahan ng mga laruan para bumili ng mga nagugustuhan ng anak. Natuwa naman si Melissa dahil sa kanyang regalo. Pero dumating ang isang araw kung saan ay mabibigla ng husto si Noel. Paano ba naman? Pag-uwi niya galing trabaho ay sinalubong siya ng kanyang ina. Ayon dito, hanggang ngayon raw ay hindi pa umuwi si Melissa. 11:00 na noon ng gabi. Nang tanungin niya sa ina kung nasaan pumunta ang anak. Ayon rito, nung susunduin niya raw sana kanina ang apo, ay walang Melissa na sumalubong sa kanya sa school. Nang tanungin naman ng matanda ang mga vendor sa tapat ng eskwelahan, dito niya napag-alaman na sumama pala ito sa nakakotse na kulay pula. Sa palagay ng matanda ay ang ninong ng bata ang kumuha dito. Ang akala niya ay ibabalik pa, kaya naghintay siya, ngunit hindi na pala. Dahil dito ay may sumagi sa isip ni Noel. Paano na lang kung tinangainan nito ang kanyang anak? Paano kung may binabalak itong masama sa bata? Kaya naman lumapit na siya sa police station nang malaman niya na wala na pala si Ruel sa dating tinutuloyan nito. Sinabi niya sa mga otoridad na tinangay ni Ruel ang kanyang anak. Ipinagbigay alam niya rin ito kay Nemia. Mabuti na lamang ay may kapatid ito na pulis sa kabilang probinsya. Ipinagbigay alam ni Nemia sa kapatid ang nangyari sa anak ni Noel. Kung meron man raw na batang kamukha ng sinidyang litrato dito at ang lalaki na kumidnap rito, ay pakiarestohin na lamang. Lumipas ang 2 araw ay meron ng magandang balita. Paano ba naman ay natagpuan na si Melissa at naaresto na rin si Ruel. Kaya naman dito na lamang nakahinga ng maluwag si Ruel. Ayon sa mga pulis, may balak pala si Ruel na ibenta si Melissa sa mga incheck na sindikato. Mabuti na lamang ay agad iyong naaksyonan ng mga kapulisan. Nakulong na rin ang mga incheck na ito. Dagdag pa ng otoridad, matagal na palang racket iyon ng lalaki. Kaya dito napag-isip ni Noel na mali pala ang pagkakaalam niya na nagtatrabaho ito sa opisina. Illegal pala ang hanap buhay nito. Kaya pala malaki ang kinikita nito. Dahil sa nangyari, ay patong-patong ang naging kaso nito. Titiyakin niya na pananagutan nito ang lahat ng mga kasalanang nagawa. Nang makabalik sa kanya ng ligtas ang anak, ay agad niya itong niyakap ng mahigpit. Humagulgol naman sa pag-iyak si Melissa. Nagsisisi kung bakit nagtiwala sa kanyang ninong na isa palang masamang tao. Kaya naman pinatawad naman ito ni Noel. Masyado pang bata ang anak para maintindihan ang nangyayari. Ngayon anak na nalaman mo na ang totoong ugali ng ninong mo. Sinong mas pipiliin mo? Siya o ako? Siyempre po ikaw pa. Hindi ko na po kayo ipagpapalit sa mga material na bagay. Masaya na po ako sa mga binibigay niyo sa akin, sa abot ng inyong makakaya. Dahil ang lahat naman po ng pinagpapaguran niyo ay galing sa mabuti. Hindi po katulad ni Ninong Ruel na galing pala sa masama. Bad po siya. Kaya pasensya na po kung nasaktan ko po kayo. Narealize ko na po ang lahat-lahat noong nakakulong po ako sa hideout nila. Mahabang litanya ng bata. Napangiti naman si Noel. Wala na yun sa akin anak. At least ngayon ay meron ka nang natutunan na maa-apply mo sa iyong buhay at may ipapasa mo balang araw sa iyong magiging anak. Mahal na mahal kita anak ko. Pahayag ni Noel. Kaya naman mula nito ay natutunan ni Melissa ang pahalagahan ang pagsasakripisyo ng ama. Hindi na siya naging mapaghanap at kontento na rin siya sa lahat ng ibinibigay ng ama. Pero si Noel ay nagpatuloy sa pag-aaral. Nais niyang makapaghanap ng maganda trabaho kapag nakapagtapos na siya. College lang naman kasi ang kanyang kukunin dahil nakapagtapos naman na siya ng high school noon. Kalaunan ay nanligaw si Noel kay Nemia. At dahil sa kabutihan na palagi nitong ipinapakita sa kanya, ay nagkagusto na rin siya dito. Nagkaroon na rin kasi siya ng feelings dito mula nang tulungan siya nito. Nakita niya na hindi pala mahirap mahalin si Nemia. Total ay biyudo naman siya at malaya siya muling pumasok sa isang relasyon. Mabuti na nga lang ay tanggap ni Melissa si Nemia. Kinikilala niya rin itong ina at masaya siya sa tuwing nakakasama ito. Nang makapagtapos ng pag-aaral si Noel, ay nagpakasal na sila ni Nemia. Naging masaya silang pamilya. Tinanggap ni Nemia si Melissa at tinuring niya na rin itong parang tunay na anak. Mula rin nun ay hindi na nagja-janitor si Noel. At sa halip ay tumutulong na lamang siya sa 3 branch ng negosyo ng asawa. Bukod kasi sa malaking bakery, meron pa itong restaurant. Isa siyang manager roon. Sino ba namang mag-aakala na ang dating janitor ay isa na ngayong manager?
Nakamtan niya yun dahil sa kanyang pagsisikap. Madalas man siyang pagalitan ng dating amo sa pinapasukan niya noon ay hindi siya sumuko. Nilunok niya ang kanyang pride at naging working student pa siya. 3 ang ginagampanan niya. Iyon ay walang iba kundi ang magpakaama sa anak na si Melissa, maging manager at maging estudyante. Kaya ngayon ay nasa mataas na posisyon na siya. Wala nang nangahamak sa kanya dahil ang may-ari naman ng kanyang pinapasukan ay ang kanyang pinakamamahal at mabait na asawa na si Nemia. Sa sobrang bait nga ng kanyang misis, siya na rin ang pinapamanage nito sa malaki nilang kinikita. Samantalang si Melissa, ngayon ay nag-aaral na sa private. Bagamat maganda ang eskwelahan na kanyang pinapasukan, hindi na siya naging maluhos sa mga laruan. Ang mas priority niya na kasi ngayon ay ang kanyang ama. Nag-aaral siya ng mabuti at madalas na ipinapakita sa ama ang matataas niyang mga marka. Kaya naman masaya at tuwang-tuwa silang mag-anak.